Okay, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon kung saan man po kayo mga bansa. Ito po ang inyong lingkod as 26 vlog. Magbibigay lang po tayo ng reaction dito sa mga kino-comment, no? Kino-comment ni Dave sa isang ah, post, no? At doon ay kukunin natin ang reaction dito naman sa Tech Ram Kids kung saan si Tito Jun niya o yung kapatid ni Tatay Ram ang nagbigay ng reaction dito. So dito talaga masasapol, no, kung talagang may utak si Dave at pinapahalagahan niya ang pamilya ng Manalastas, no, at talagang minahal niya, no, ang tatay Tekram niya dito ay siguro naman makukonsensya siya kung may konsensya siya. Pakinggan po natin tong vlog ni Tito Jun kung saan matatagpuan niyo po to sa Tekram Kids at bali ano na to, 1 day ago na to, no? So, yun po yung ipokto doon. Eh, kung gabi-gabi, halimbawa, ikaw, Kuya Dave, na pinapalipas mo 5 taon. Kasi, siyempre, ang 5 taon ka nga naman gabi-gabi umiiyak halimbawa. Sabihin mo lang hindi gabi-gabi, every other day or once a week. Lagi mo iniiyak from 4 or 5 years. Yun yung iniiyak mo. Kasi yun yung ano ni Stephen mo, na 5 taon mong bitbit yung 5 taon mong daladala yung bigat na yun is, kuya naman, paliwanag mo naman sa ninong mo. Kasi interpretation niya dun sa statement na gabi-gabi po akong ano. Siyempre, ang take ng ninong mo dun, no? Diba, 5 taon, gabi-gabi siyang umiiyak. Siyempre, maaawa naman ka. Pero, yeah, ano naman natin, gabi-gabi ka bang umiiyak dito? Siguro, mga pagalitan ka, umiiyak ka, no? Nakatalugan mong umiiyak. Wala ko tayong, ano po dun, wala tayong masasabi dun. Eh, pag naman, kahit naman ako napalo, talagang, siyempre, pagod ka na, makakatulog ka na umiiyak. Pero yung pagpalo sa amin ng magulang namin, hindi namin yung nakita, Bill, na parang, minamaltrato. Nakikita namin yung napagdidisiplina. Yun siguro yung kaibahan namin. Iba yung tingin namin. Hindi mo siya tinignan. Actually, alay, subukan na lang kaya yan na yung, yan na yung kailangan mong panindigan. Pero base naman kasi sa sa salita mo rin naman dito. Actually, your words against your words. Tama. Your words is against your words. Tama yan. Kasi alam naman niya sa loob ng 5 taon na inalagaan siya ng tatay Tekram niya, hindi ba niya naramdaman yung talagang pagmamahal, yung talagang pagdidisiplina? Kasi alam niyo guys, mahirap magdisiplina talaga, lalo na pag yung lalaki yung didisiplinahin mo, ay napakahirap disiplinahin yan. Kasi andyan talaga yung mapusok sila, andyan yung nagre-rebelde sila, especially sabi nga hindi hindi tunay, no? Hindi tunay na anak yan. So syempre andun pa rin yung pangamba at pagbabasakali ng tatay Tekram niya na mabago yung kanyang development, no, ng kanyang isip o pananaw sa buhay. Yung pagpapalo kasi guys, ano yan di, pagpapalo yan ng pagmamahal. Sabi ko nga nung mga nakarang vlog ko, depende nga sa pagdisiplina, pero nakita naman natin dito sa pamilya ng Manalastas ay puno sila ng pagmamahal, pagrespeto at words of God, no? So nakakaano lang na isipin na ito si Dave pala sa loob ng 5 taon ay iniisip niya yung pagpalo sa kanya ay basta pinalo ka lang na wala lang. Hindi mo man lang ba naisip na yan ay pagpalo ng pagdidisiplina sa'yo? Lalo na't lumalaki ka nga at nakikita naman namin, no, na talagang andun yung katigasan ng ulo nyo, no? Tapos, syempre, naghahanap ka ng simpati sa ibang tao
at yung nasandalan mo, akala mo naman talaga totoo na inaapi ka, totoo na talagang minamaltrato ka. Kasi dito sa pamilya ng Manalastas, sa totoo lang, nung sinubaybayan ko to, lalo na to yung kay Dave, nakita ko, no, sa lahat ng tinutulungan ni Tatay Tekram, hindi niya sinukuan. Wala siyang sinukuan sa mga tinutulungan niya. Although na nandun na yung, na minsan nahihirapan na siya, pero nandun na yung mga ibinigay binenta, andun na yung mga ibinigay binaliwala, nawala lang ng saysay. Pero hindi niya sinukuan yung mga beneficiary niya, yung mga tinutulungan niya, binabalik-balikan niya at binabalik-balikan niya upang malaman kung itong mga tao na to ay nagkaroon na ng development o wala. At napakaswerte mo, Dave, dahil ikaw ay nasa poder ng Manalastas family. Mismong nasa loob ka ng bakuran nila. 'Di ba? At doon mo talaga makikita ko ano ang klaseng pamilya sila. Kasi iba, oo, sabihin na natin, iba yung nasa harap ka ng camera, iba rin yung nasa likod ka ng camera. Pero yung nakikita ko, alam nyo, sa totoo lang, sila yun. Mapaharap, mapalikod ng camera, sila yun totoo. Napaka-prangka nila, lalo na si Tatay Tekram, talagang details by details ang kanyang pagtulong at sa kanyang sa pagbibigay ng mga biyaya o ayuda sa kanyang mga beneficiary ay details yan. Ultimo centimo ay lagi ang nakalista kung magkano yung mga binibigay. 'Di ba? Kaya Dave, paano mo nasabi na ikaw ay parang sabi hindi mo naramdaman yung pagmamahal, minules, ano yung, ano tawag dito, yung sinaktan, yung, ano ba sabi niya, no? Your words against your words. Your words against your action. Mm, Your words against your statement. Yung kung ano, binabangga lang naman namin kung ano yung ginawa mo. Binabangga lang namin ano yung iba kung sinasabi. Di ba hindi sila magtutugma. magtugma. Mm. Ayun, tuloy ko tayo. Yung sinasabi nga na hindi naramdaman, yung parang inabuso, yung parang sabi yung parang yung sinasabi ni Dave na hindi niya man lang na parang sa loob ng 5 taon iyak siya ng iyak at puro pighati ang naramdaman niya. My God, Dave, 5 taon. 5 taon kang tumira sa kanila. Sa loob ng 5 taon na yan, nakita namin mga viewers, 'di ba? Kung paano ka inalagaan. Ang liit-liit mo pa noon. Sabi ko nga magkasunod lang kayo ni Luis noon eh. One week yata after noon si Luis naman ang nakita. At yun nga, kasi syempre gusto ni Tatay Tekra magkaroon ka ng playmate. 'Di ba? Kaya kinuha niya si Luis. Hanggang sa dumami-dami kayo doon. 'Di ba? Dumami kayo doon na meron kang kalaro at kasama sa loob ng bahay. Totoo yung sinabi ni Tatay Tekram na ikaw ay na-spoiled, kayo ni Luis ay na-spoiled. Kaya ganun na lang talaga ang sakit na nararamdaman niya at pag-aalala sa inyo. Pero lahat yun ay binaliwala ninyo. Hindi daw po si Kuya hypocrite kasi sabi niya hypocrite daw siya. Nasubaybayan ko din. Ayan, nag-commercial muna. 'Di ba? Maraming nakasubaybay sa iyong buhay, sa inyo ni Tatay Ram. Maraming nakasubaybay dyan at lahat naman yan ay nakikita. No, ewan ko lang yung iba, bakit bulag. Lalo na yung Daisy at yung Francis na yan, ano. At lalo na nga itong si Nanay Apple, no, yung nanay mo. Kailangan magbasa ka, totoo yung sinasabi mo. Bakit? Bakit po sila nagpresidente?
GBC. Nasubaybayan ko din to, wala din talagang U na L. Bakit kailangan magbasa kung totoo yung sinasabi mo? Sabi ni Kuya, bakit po sila nagbasa? Bakit po sila nagbasa din? Ade, scripted din po sa kanila. Ano lang, Kuya, ito, pamimiloso ba naman? Ano ba yung binasa ko? Yung script mo. Siyempre, script mo yan. Basahin ko para punto por punto. Diba? Tama. Okay, moving on. Ito si Tito Jun, no? Ito yung talagang napaka-stricto rin at saka ano siya, straightforward talaga siya magsalita. Walang paligoy-ligoy. Nasaan yung ano? Nasaan yung... Hindi ko makita yung ano? Hindi ko makita yung niluluto. Ito. Meron pa. Ito pala. Ayan. Ito po yung actually Telegram. Gusto ko makinig po kayo at Telegram. Ako aabangan ko po ito. Aabangan ko. Hindi po ito mawawala sa aking isip. Araw-araw, hanggat may sinasabi kayo, hintayin ko to. Hanggat meron po kayong gustong palabasin, hihintayin ko to, Kuya, no? Sinabi mo naman to, panindigan mo to kasi sinabi mo eh. Aabangan namin ng 2,483 at ng ilang pang makakapanood nito. At mamaya babanggitin ko rin ito para sabay-sabay po tayong mag-aabang nitong bagay na to. At gusto ko po itong at tandaan po ninyo, gusto ko po itong laging yung maalala itong sinabi ni Kuya na to. Naaabangan mo natin. Handa na po ba kayo? Kakape po muna natin. Tito Ma'am Shi, Kuya Jude, si Dave talaga ang pinakakawawa sa sitwasyon ito. Ginamit siyang bala para sirain at pag wala ng silbi ay iwanan lang siya. Huwag naman po sana nilang iwanan. Please, huwag niyo naman pong iwanan. Kung ginamit niyo si Kuya, huwag naman po. Hindi ko naman po siguro nila iiwan. Tita Ma'am Shi. You raise me up daw sa hindi ko po yan, kay Kuya Dave po yung kanta niyo. Sa bagay, nandito naman. Biniting ko na naman kayo kung ano po yung niluluto. Wala, nag-request si Tito Inchik yun. Iba yan. So, dito guys, meron siyang binabangkit about doon sa sinasabi na comment ni Dave. So, gusto natin marinig sana yun kaso mukhang kakanta siya. Minamaltrato raw. Mahirap talaga guys magdisiplina ng hindi mo sariling anak. Mahirap disiplinahin ng mga batang lalaki. Kasi guys, napanood ko rin kahapon yung vlog ni Tatay Ram, no, ni Tek Ram, ni Kuya Ram, tungkol naman kay Luisito o kay Luis. At doon nga, kitang-kita naman kung paano ayaw ikabit yung mic. Kasi syempre, pag walang mic, mahina yung sounds. So, gusto sanang marinig ng mga tao. Gusto rin hingin yung opinion ni Tatay Ram tungkol doon sa nangyari. Pilit hinahawi ni Luis yung kamay at ayaw magpalagay ng mic. So, nakakalungkot kasi syempre, medyo nagtampo doon at nagdamdam si Kuya Ram, pero dahil nasa harap nga sila ng camera ay pinagpasensyahan niya, pero later on nagsalita rin siya na sinabi din niya na yun nga na isa yun sa mga dinadamdam niya, no, yung pagiging walang respeto. Sana man lang daw kung sabihin na wag na lang o sige hayaan na lang, ganun.
Kasi nga gusto nga naman marinig nga ng mga tao kung anong nangyari, bakit umuwi din si Luis sa bahay nila. So, yun pala ang dahilan pala ng pag-uwi ni Luis sa bahay nila dahil ilang beses na pala itong nadidisgrasya sa motor. At nandun yung pangamba ng Tatay Ram niya na baka siya ay mapahamak o ano mo nang mangyari, nasa poder naman niya. Guys, totoo naman talaga yun. Yung tao na hindi mo kaano-ano at nasa poder mo at yun ay magkaroon ng hindi magandang pangyayari, cargo mo yun. Cargo konsensya mo yun. Hindi yun naisip ng mga kabataan kasi nga bata sila. 'Di ba? Hindi nila alam kung ano yung magiging feedback nung sa nag-aalaga sa kanila once na may nangyari nga naman sa kanila na hindi maganda. Kaya napakahirap magdisiplina, lalo na't lalaki. At saka alam nyo, Luis, saka Dave, alam niyo naman na pumasok kayo diyan sa kala Tatay Ram ninyo na vlogger siya. 'Di ba? Vlogger siya. At hindi nyo mawawala yun na every moment na meron kayong may mga ganyang sitwasyon ay haharap at haharap kayo sa camera upang bigyan ninyo ng dahilan ang mga bagay-bagay kung bakit nangyari yung mga ganito. Pero dahil binata na kayo at nahihiya kayo, ganun yun na lang kung parang, hindi, wag na, gumagano ka pa sa, mamaya ipapakita ko sa inyo yung reaction ni Luis habang pilit na nilalagay hindi naman pilit, pero gustong ilagay ni Kuya Ram yung mic. And then, bandang huli nga, pumayag naman din at inamin din naman niya yung pagkakamali niya. So, andun yung, naramdaman ko yung, ni Kuya Ram doon na mali, no? Mali yung ganong ginawa. At unang-una, natatakot siya nga naman kung anong mangyari sa kanya dahil nga minor de edad yung bata, tapos nasa poder niya, hindi lang pala ilang beses yun na nangyaring may disgrasya, di ba? Kaya ang mahirap talaga. Ano lang po, 2 araw lang, namuti na ho yung buhok sa lungkot at mga nagulat ho na mga balita yan. Shoutout po sa inyo. Relax ang ano kanila pakisamaan, pangit. Diba? Siguro account mo to eh. Hinamon mo rin naman si Tita Lynn Lambino Roquero de Pasupil Pascual. Yan. Ito yung Hinamon mo siya at sinabi mo na wag po kayong mag-alala. Magsasalita po kami ni Luis. Abangan ko yan na magkasama kayo ni Luis at isalaysay ninyo yung pangit na trato. Okay, ginagamit mo na kuya yung trato. Yan. Sana kinumpleto mo yung maltrato. Consider the bas maltrato na itong binabag niya. Kasi sabi niya, wag po kayo mag-alala, magsasalita po kami ni Luis kung talagang maganda po ang trato. So, parang sa akin, hindi maganda yung trato, so pangit ang trato. Ano po ba yung pangit ang trato? Maltrato na ba agad yun? Baka hindi pa naman agad maltrato. Baka pangit lang yung turing, pangit lang yung pakikisama, pangit lang yung paano kanila pakisamaan, pangit. Diba? Siguro ganun lang po, hindi pa naman niya sinasabing minamaltrato. Baga turing. Grabe. Sa loob ng 5 taon, Dave, sa loob ng 5 taon, ngayon ka lang nag-reaction kung ano ang pagtatrato sa'yo o turing sa'yo dyan. Halos nakikita na nga namin sa vlog kung gaano ka kasaya at kung gaano ka tinutulungan ni Tatay Ram mo. Alam mo ba, walang masama ang ginagawa sa'yo ng Tatay Ram mo dahil tinuturuan ka lang niya maging mabuting tao. Tinuturuan ka lang niya kung paano umandal ng pera. Sa edad mo na ganyan at sa kapusukan mong ganyang pag-uugali, gusto niyang maging mabuti ka sa paghahawak ng pera at sa pag-manage ng sarili mong buhay. 'Di ba?
pagdating ng araw. Pero minasama mo pala yan. Kasi ang gusto mo pala ay binibigyan ka at binibigyan ka ng pera lagi-lagi. Guys, sa susunod na topic din natin yan. Kasi dito pala itong Francis pala na to ay lagi pala nagbibigay ng pera sa kanya. Kahit ilang beses na pala siyang sinabihan ng Tatay Ram niya at ng Tito Jun niya na itigil yung ganyan. At bilang pagrespeto nga naman sa Tatay Ram nila, 'di ba? Ipadaan sana doon. Kasi noong pa man din, sinasabi na lahat ng magbibigay ng tulong kay Dave o kay Luis o kung sino man beneficiary nila ay dadaan lahat kay Tekram. Hindi kung saan pupunta o hindi kung kanin-kaninong tulay, mismong direkta, 'di ba? Bilang pagrespeto. Pero ngayon, 'di ba? Dahil sa mismong ikaw nang kumukuha ng pera, i-ginichikas na sa'yo at ikaw ang nagka-cash out, isipin mo 80,000 sa loob ng isang taon, from 2024 hanggang 2025, na naperahan mo o na lagi kang nakakatanggap ng pera diyan kay Ninong Francis mo. Diba? Yun pala ang gusto mo. Yung lagi kang binibigyan ng pera. Kaya dito kay Tatay Ram mo, porket hindi ka nakakahawak ng pera na sobra-sobra, ay yan na agad ang pagtingin mo. Minamaltrato ka na, iba na ang trato sa'yo. Samantalang pinag-aral ka kung paano mag-drive ng sasakyan, pinaranas sa'yo ang mag-drive ng eroplano. 'Di ba? Napakaswerte mong bata, pero walang hiya ka, wala kang utang na loob. Bata ka pa, pero wala ka ng utang na loob. Sa totoo lang. Grabe. Grabe yung ginagawa mo. Sana makonsensya ka sa ginagawa mo na yan. Sana malang naisip mo na mali yung ginawa mo. At sana malang din doon sa mga tumutulong sa'yo. Sana tinuturuan ka kung paano maging responsable sa bawat perang dumadaan sa kamay mo. Kasi yun ang tinuturo sa'yo ni Tekram, ng Tatay Ram mo. Ang maging responsable ka sa paghawak ng pera dahil pagdating ng panahon, ikaw rin ang aani nun. Pagdating ng panahon, ikaw rin ang magiging nun. Ang makikinabang nun. Ayaw pa niyang bumalik kung saan ka nang galing. Ayaw niyang bumalik kayo ni Luis o kahit na sino sa inyo kung saan kayo nang galing noon. Pero kayo gusto ninyong bumabalik. At yan pa ang ginanti ninyo kay Tatay Ram ninyo. At wag mo naman sana ditong ikaladkad pa ang pangalan ni Luis. Huwag mo na sanang idawit pa rito ang pangalan ni Luis. Dahil nakita ko naman sa vlog na kung gaano rin naman din na nag-aano si Luis na siya ay may mali sa nangyari. Kung bakit siya naalis din sa bahay ng pamilya Manalastas. Grabe, sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ngayon mo lang nasabi na minamaltrato ka. O iba ang pagtatrato sa'yo. Walang iya. Sa lahat ng tinuruan na mag-drive ng motor, mag-drive ng sasakyan, mag-drive ng eroplano, ikaw pa ang magsasalita ng ganyan coming from your mouth na minamaltrato ka? Tataba ka ba ng ganyan? Ha? Lalaki ka ba ng ganyan? Kung ikaw ay minamaltrato? Sa totoo lang, parehas naman. Oo, sa totoo lang. Parehas kayong nakinabang. Pero mas malaki ang naging pangkinabang mo. Kasi bakit? Vlogger na ang Tatay Ram mo. Nung makilala ka niya. Yes, tumaas ang views niya nang dahil sa'yo. Pero bawat
content niya ay meron ka doon. Ang tinulungan kanya sa Tatay Alan mo na kahit na hindi mo tatay, pati hanggang ngayon, pati yung nag-alaga sa'yo, nung unang-unang nagkup-kup sa'yo, tinulungan ng Tatay Ram mo. Nakabili ka ng lote at pinayuan ka ng sariling business. Pero anong ginante mo? Ang kapal talaga ng mukha mo, Dave. Sa totoo lang. Paano ka kaya makakalakad sa kalsada na nakatingala yung leeg mo, yung ulo mo? Nakakatingin ka pa kaya sa mga taong nakakakilala sa'yo ng mata sa mata? Grabe. Makonsensya ka naman, hoy. Bata ka pa. Marami pang mangyayari sa buhay mo. At doon naman sa Ninong Francis mo, sana turuan ka talaga paano maging responsable. Responsableng tao, kabataan, responsableng anak-anakan, anak. Kung hindi ka napulot ni Tatay Ram mo, sino ka kaya ngayon? Ano kaya ang buhay mo ngayon? Kung hindi kayo pinulot ni Tatay Ram ninyo, ano kaya pamumuhay nyo ngayon? Tapos ang kapal ng mga mukha ninyo kayo pang magmamalaki? Ang kapal ng mga mukha ninyo na kayo pang magyayabang? Hindi one-sided ang tawag dito, Dave. Yung sinasabi mo, one-sided lang ang mga tao na nasimpatiin na sa Tatay Ram mo. Kasi nakita namin kung paano ka inalagaan. Nakita namin sa bawat vlog ninyo kung gaano ka kasaya. Tapos sa isang iglap lang, ganyan ang ginawa mo sa loob ng 5 taon. Ay nako. And guys, ito lang muna ang aking reaction at bukas naman mag-upload tayo ulit ng bagong reaction at ipapakita po natin dito yung ginawang napaka-unrespectful, no? Na ginawa ni ito, papakita ko sa inyo. Ginawa ni Luis. Naglolo ko yung laptop. Saan? Saan yung video? Ito, sa mga bawat vlog nila, makikita mo na grabe ang eto guys. Papasilip ko lang po sa inyo tapos bukas reactionan po natin to.
magsasalita? Ano? Hindi. Paliwanag mo ano yung dahilan nga. Hindi ka maririnig. Hindi ka nga maririnig. Kung ayaw mo, isa na lang. Ayaw? Palalagay mo ano. Kailangan kang nakinig. Maririnig. Ha? Hindi ka magsasalita? Ano? Hindi. Paliwanag mo ano yung dahilan nga. Ito. Hindi. Kailangan mo magsalita. Ha? Hindi ka magsasalita? Ano? Hindi. Paliwanag mo ano yung dahilan nga. Hindi ka maririnig. Hindi ka nga maririnig. Kung ayaw mo, isa na lang. Ayaw? Palalagay mo ano. Kailangan kang nakinig. Diba? Parang padabog pa. Padabog pa kinuha yung mic. Bukas reaction natin yan, guys. Yan lang, guys. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Magandang gabi, magandang umaga at magandang hapon sa inyo. Again, this is me, As26, ang inyong Kamarites. Bye-bye. Have a good day.